when I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So tama yung ginawa niya for a candidate. Ngayon, ever talking about it na. Pag nakausap ko naman siya, bibiruin ko din siya. Sasabihin niyo po. Mr. President, tanggalin mo si Tariel. Naawa pa nga ako pag ganito yung ginagawa nila. Lalo na yung Commodore na yan, na nagpasimuno ng lahat ng ito. Yeah, baka nakikinig siya, ibigay niya yung link sa atin, Jen. Ipadadala ko sa kanya rin yung link para basahin niya. Doon sa mga talaan ng lahat ng karagatan, lahat ng pangalan na nandun. Opo. Na yung, halimbawa, Gulf of Mexico. Ayan, opo. O Mediterranean Sea, yung mga ganyan. Para sa ganun magkaroon siya ng kaalaman tungkol dito at huwag siyang magpapasya, huwag siyang hahatol nang hindi niya masyadong pinag-iisipan kung saan papunta yung sasabihin niya. Ang balita ko kasi, Gong, gusto rin magpasikat niya kasi gusto maging Commodore ata ng Philippine Coast Guard. Noon pa, bago magpumasok si Gaban, nag-intention na yan na gustong pumasok, maging Commodore o maging ng Coast Guard Chief. Mukhang hindi napapansin. Kaya ngayon, yun ang bali-balita natin. Ngayon, baka sakali mapili ng Pangulong Bongbong kung magretiro yung commander ng Philippine Coast Guard, baka mapansin siyang mapili. Pero sa pangyayaring ito, Kong... mas maganda, Jen, Kong, tanungin natin ng Pangulo. Anong masasabi niya sa sinabi ni Kong Dante? Sinabi ba niya na tama si Tariel Tama. Tingnan natin. Ito, Kong, ipanonood namin sa inyo. Mga kabayan, panoorin niyo po reaction ng Pangulong Bongbong. Tinanong siya tungkol dyan Okay, so he's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So tama yung ginawa niya for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. Magaling talaga siya sa ganyan. Ako kung naniniwala, kaibigan niyo talagang Pangulong Bongbong. Talaga pag nag-uusap kami niyan, kami dalawang nagbubulungan kami. Kaya kapag nakausap ko naman siya, bibiruin ko din siya. Ayun, sasabihin niyo, Kong. Mr. President, tanggalin mo si Tariel. Kahihiyan ng yun. Kahihiyan ng Coast Guard yun. Kahihiyan hindi lang ng Coast Guard, ng buong mamamayang Pilipino. Yun, isip-isipin mong magsasalita ka out of context. Ayun na nga. Hindi mo man lang pinakinggan ang kabuuan ng mga pinag-uusapan bago ka maggumawa ng konklusyon. Kaya nga po, kung ako naniniwala, sabi ko sa inyo, may mga opisyal ng ating pamahalaan, mabilis ang bibig, mabagal ang isip. Pero actually, at ibubulong ko rin sa Pangulo. Ano pa po sasabihin? Pangulo, hindi ko opinion yun, ha? Opo. Kasi yun nga. Kung gusto mo, kaya lang, marami kang ginagawa. Opo. I-email ko na lang kay Executive Secretary. Opo. Yung link para makita niya yung pangalan ng lahat ng mga listahan. Maliliit, malalaking dagat, nakalista lahat diyan. Kumbaga, yan ang encyclopedia ng lahat ng mga dagat. Ayan. Mamaya kung tuloy natin, meron lang tayong kasi meron tayong bagong batas. In fairness, doon naman sa maritime law, meron tayong kapapasang batas, parang less than a month pa lamang na pirmahan na po yung maritime zone law at mukhang isa sa sinambit nilang sa United Nations ay ito na pong yung West Philippine Sea. Kabilang na po yung pangalan na yon. Pero ilabas ninyo yung batas. Alam ko may batas yan Opo. RA 120 blah blah. At ang proponent pa nga yata, yung ating kaibigan na Senador Francis Tolentino, Kong. Sa Senado. Opo, sa Senado. Mabuti kung meron tayong kopya. Ay ka lang. Sayang, hindi data na i-ready. Pero at least, ang point ko lang naman dyan, Kong, ay ngayon po, meron tayong batas para dito. Na ito, ang proseso ata, isinabit sa United Nations yung pangalan na yon at tinanggap naman ng United Nations. Pagtatalunan yan sapagkat makakarating hanggang Security Council yan. May proseso pa ho ba yun? Bakit? Kasi ang kabuuan na kung saan mo kinuha yung South China Sea ay yung West Philippine Sea. Opo. South China Sea ang pangalan. Ayun. Hindi natin sinasabi na kung mo nakalagay South China Sea, pag-aari ng China, dapat nating ipaliwanag. Kung paano yung Indian Ocean ay hindi sa India. Ang South China Sea, hindi rin sa China. Ayun. Yun lang ay taguri, yun lang ay pangalan. Pero kung yun ang pangalan, hindi natin basta mapapalitan. Hindi naman pinag-uusapan kung muna pangalan sa'yo. Opo. Sa'yo na. Isip-isipin yung laki ng ocean. Yung Pacific Ocean naman. Ayan, hindi naman kay Pacifico yun.
Pacific lang ang pangalan. Sapagkat kalmado yung dagat, yung ocean. Ngayon, pagtatalunan ngayon, baka mamaya dahil magkaroon yan ng emotional na attachment dyan. Opo. Baka mamaya sabihin ng China, wag na. Gano'n. Wag na. Halimbawa, kung umayaw ang China, hindi bibigyan ng recognition. Baka hindi rin maitala. Oo nga po. No? Ang tutuusin ko, tinignan ko nga, no, yung record ng UN website nila, meron ng noong pang 2009 na nakalagay doon yung tungkol dun sa Philippine baseline. Pero tinututulan ng China at Vietnam. Ayun. Yan nga yung sinasabi ko eh. So disputed pa. Tayo, okay lang dahil tayo nagkakaalaman. Okay? Sige, pangalanan natin kung gusto natin. Lamang kasi yung pinag-uusapan yung mga vlogger. Opo. Nakagagawa ng vlog, sasabihin ganitong pangalan, wala pa nga yung pangalan na yon. Hindi pa nga tinatanggap sa pandaigdigang katawagan ng mga dagat. So kailangan magpakaingat tayo kasi napupulaan tayo. Yun lang naman ang pinakikiusap natin. Sapagkat nakiusap din yung CICC. Si Yusek Ramos. Anuin po natin, i-educate po natin ang ating mamamayan kasi po marami pong complex issues dyan na hindi pa naliliwanagan. Nagagamit po ng vloggers. Kaya imbes na maka-educate po, lalo pong nagkakagulo-gulo. Yun ang problema. Tama. Yun palang hindi na ako lalayo kong Laguna Dibay. Paano yung hakop na Rizal? Laguna Dibay pa rin yun, di ba? Kung tutusin, bakala mo sa may-ari Laguna, di ba? buong Laguna. Tayabas Bay. Sabi niya, di ba? Akala mo sa Tayabas lang. Hindi ganun. May mga sakop Pangalan lang talaga yun eh. Pero sa pandaigdigang patalaan, nandun yung Tayabas Bay. Nandun yung Laguna Dibay. Di ba? Nandyan ang Lingayen Gulf. Yan. Manila Dibay, sakop doon ng Bulacan, Cavite. Kaya di ba? Hindi ko malaman kung nagiging emotional sila. Si Kong Dante anti-China. Alam mo, nagiging kamangmangan eh. Naawa, hindi ako nagagalit sa kanila. Naawa pa nga ako pagka ganito yung ginagawa nila. Lalo na yung Commodore na yan, na nagpasimuno ng lahat ng ito.